Sa malayong bayan ng San Rafael, isang tahimik at mapayapang pamayanan ang unti-unting nalulugmok sa sindak at takot. Dumating ang 6 na kakaibang nilalang sa ay ng isang luma at sirasirang barko na animoy iniwan ang panahon. Sila'y mga vampirang nagmula pa sa sinaunang Europa. Mawalang kamatayang halimaw na nagtatago sa dilim at nagdala ng lagim sa bawat gabing dumaraan. Sa unang gabi, si Mang Pedro, isang bangisdang kilala sa bayan, ang naging unang biktima. Natagpuan ang kanyang katawan sa tabing dagat, aputla at tiyang-tiyo na parang sinipsip ang lahat ng dugo. Sa sumunod na araw, nagtipon ng mga tagabayan sa plaza. Litong-lito at puno ng taba. Anong nangyari kay Mang Pedro? Tanong ng mga tao sa isa't isa. Ngunit walang makapagbigay ng sagot. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting daragdagan ang mga nawawala. Si Aling Rosa, ang maglalaho ng prutas, ay hindi na muling nahawi matapos magtinda sa gabi. Si Isko, ang batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay, ay natagpuan sa hahuyan, walang buhay at may malalim na sugat sa leg. Nagumpisang kumalat ang mga bulun-buluman. May masama raw na nilalam ang dumating sa bayan. Lalo pang lumala ang takot na magsimulang makita ang mga tao ng anino sa kanilang mga bintana tuwing hating gabi. May mga nakakarinig ng mahihinang pagtawa sa dilim at mayabag na biglang naglalahok. Ang mga pinto't bintana ay sinisiguro nilang nakakandado, ngunit tila walang silbi. Isang araw, ang buong bayan ay halos hindi na makalabas sa sobrang takot. Sa gitna ng paguluhang ito, may 2 nilalang na tahimik na nagmamasid sa bawat nangyayari. Isang tikbalang na dangalang sindak at isang kapre na kilala bilang lagim. Sila'y mula sa halikasan, mga engkantong nagbabantay sa balanse ng mundo. Ngunit ngayon ay nagugulumihan kung paano masosolusyonan ang dala ng mga vampira. Sindak, hindi na natin pwedeng hayaang magpatuloy ito. Bulong nilagim. Habang nahupo sa sanga ng isang malaking puno, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pag-aalala. Ang bayan ng San Rafael ay halos mamatay na sa takot. Alam kong dapat na tayong kumilos, lagim, sagot ni Sindak. Ang kanyang mamatay nagliliwanag sa dilim. Ngunit ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta. Hindi sila bahagi ng ating mundo. Kailangan nating magplano. Sa sumunod na gabi, nagdesisyon ang 2 sundan na mga vampira. Tahimik silang gumalaw. Hindi maririnig ang kanilang mayabag sa damuhan. Nakita nila ang 6 na vampira sa isang abandonadong simbahan. Nagtitipon habang pinaplano ang kanilang susunod na biktima. Ang mga vampira ay mukhang mga taong walang bahid ng kasamaan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo. Mga matutulis na pangil, mapupulang mata, at balat na parang yelo. Sa alit na humilusugad, nagpagdesisyonan ni Sindak at lagim na magmasid pa. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ni Sindak. Kailangan nating maintindihan ang kanilang lakas at kahinaan bago tayo sumalakay. Habang nagmamasid, nasaksihan nila ang lalong paglala ng sitwasyon. Isa na namang mangisda ang naging biktima sa tabing dagat at isang buong pamilya ang natagpuan sa kanilang bahay na walang buhay. Ang takot ng mga tagabayan ay nagiging sanhina ng paguluhan. Halos lahat ay natutulog na may hawak na armas, ngunit walang maglakas loob na lumabas kapag dumilim. Isang gabi,
Nasaksiyanin na Sinda at Lagim ang isang taibang ditwal na ginagawa ng mga vampira sa lumang simbahan. Kung haming magpapalasilaan ni Lagim, kung magpapatuloy ito, mas mahirap na silang pigilan. Ang mga vampira ay hindi pamparaniwang balaban, sagot ni Sindak. Kahit ang kanilang mga kapangyarihan ay maaaring hindi sapat. Sa kanilang pag-aalala, nanatili pa rin silang nakamasid. Alam nila may pananib na maaaring mas lumala pa, at hindi nila kayang sumabak ng walang sapat na paghahanda. Habang pinagmamasdan nila ang palanos-lanos na halatayan ng bayan, tahimik na nagtanong si Sinda kay Lagim, "Kailangan na nating humingi ng tulong kay Lohas."